Hey guys, Ollie here and welcome back to my channel. So, ayan, kita nyo naman sa title. Gagawa natin ng review yung mga pinagkakaguluhang products talaga ngayon. Sobrang pinagkakaguluhan talaga siya kasi it's a collaboration of Happy Skin with Catherine Bernardo, and we all know sobrang sikat talaga ni Catherine Bernardo. Ang dami niyang fans, mga Kathniels, ganyan. Basta sobrang sikat niya talaga, and actually fan na ako. Dati pa, fan ako nung ever since, parang Super Ingo days niya. Ano yung role niya doon? Parang maarte, na-spoiled, tas crush siya ni Super Ingo, ni Makisig. Basta ayun, basta ang galing niya talaga umacting. Bata pa lang siya noon, so what more ngayon. So ayun, collaboration siya with Happy Skin, and of course, sobrang gandang brand ng Happy Skin nito. Actually, dalawa yung binili ko kasi umorder din ako sa Lazada, 'di ba? Syempre ngayon, ayan, ipapakita ko muna sa inyo yung mga products mismo and yung mga prices bago ko i-start yung first impression review. So, yung isa, binili ko siya sa Lazada. And yung isa, binili ko kanina sa store talaga nila sa Trinoma. A very aesthetic. Ano daw? Aesthetic. Pero ayan, di ba? Pastel pink. Tapos nakalagay lang good skin. Everyday makeup. So, yung parang yung peg ni Catherine Bernardo dito. Kasi we all know, ang ganda-ganda ng skin ni Catherine Bernardo. Sobrang glowing niya. So, yung gusto niyang ma-achieve dito, parang everyday makeup na very natural. Yung parang pinapakita mo lang talaga yung skin mo. Kaso ako, syempre, nakafunda ako. Pero mamaya explain ko na yun. Dahil ang ganda nga ng skin niya, hindi niya na kailangan ng foundation, powder lang. Actually, parang hindi niya na kailangan mag-makeup. So, ayan. Buksan na natin yung binili ko kanina sa Trinoma. Ay, hindi. Unahin muna natin yung sa Lazada. So, this one, nabili ko to for 1,297 pesos. Ayun. Exact na exact, diba? So, ayan siya. Same lang naman yung plastic niya. Pero when you open it, tatlo lang yung products na nandito. Actually, ito yung nauna. Kaya ako bumili ng isa pa kasi gusto ko makumpleto ko yung products. Comes with the pouch. Ito siya. Ayan. Ang ganda ng pouch niya kasi transparent siya pero parang holographic siya. Wala pa akong ganitong pouch kaya sobrang excited ako. Ito special to kasi meron siyang autograph ni Catherine. Ayan. Di ko alam kung nakikita nyo pero basta may sign siya dyan somewhere. Ayan, Cath B. It's my heart. Ayan, sobrang cute. Pero ang ganda talaga nung pouch. So, ayan. Ito yung itsura ng pouch. Diba, sobrang ganda. So, of course, kasama dito sa loob ng package yung pinaka-products niya mismo. So, like I said kanina, 3 products lang to. So, meron siyang kasamang Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint. And yung shade na nakuha ko is Prim. Tapos, meron din siyang kasamang Generation Happy Skin Extra Drama Volumizing Mascara. Ito siya. And then, meron din siyang kasamang Stay Fresh Weightless Pressed Powder. So, yung shade na kinuha ko sa Lazada, light beige siya. So, ayan. Sa Lazada, makakapili ka ng shade na gusto mo. Yung, kung gusto mo light beige, medium beige, or natural beige. Pipili ka ng shade mo for the powder. Pero for the lip tint, hindi ako nakapili. Feeling ko kung ano na lang yung kasama talaga sa set. Yun na yun. So, ayun. Nabili ko siya 1,297. Pero dahil nga kulang siya, bumili pa ako ng isa. Bumili pa ako nito. So, ito na yung halos kompleto. Kulang siya ng blush. Ayan. Katulad nung kanina, may laman din siyang pouch. Pero this one, parang wala siyang wala siyang autograph. Wala siyang autograph. Plain lang siya na pouch. Pero same yung design, holographic din siya. And then, same din, meron din siyang kasamang Stay Fresh Weightless Pressed Powder. Then, meron din siyang, of course, yung lip tint niya. Pero this one naman, it comes with 2 shades ng lip tint. So, meron siyang Serene and yung Prim na shade. Prim din yung shade nung sa Lazada na nabili ko. So, ayun. Baka ibebenta ko na lang siya. If interested kayo, message nyo lang ako sa Instagram. Also, ito, wala siya dun sa kaninang package. Meron siyang kasamang My Lips But Better Ultra Matte Lippy. Ito yung in the shade Moxie. So, ito siya. So, lipstick siya. Meron din siyang for brows. Perfect Brows Long-Lasting Liquid Pen. Actually, nalagay ko na siya, pero very natural siya, diba? Parang wala ko nilagay. So, ayan. Yun talaga yung peg niya. So, ang kulang dito sa set na to, sa package na to, yung blush. Yun yung Happy Skin Instant Glow Long Wear Powder Blush. Kaso hindi ko kasi gusto yung shade na natitira doon. Kasi para siyang bronzer yung shade eh. Sobrang brown niya talaga. So, parang feeling ko hindi ko lang siya magagamit. So, hindi ko na lang siya kinuha. Ang kinuha ko na lang yung dalawa yung lip tint. So, ang mga prices nila, itong Weightless Press Powder, this is 499 pesos.
And also, same price din. 499 pesos itong mascara. And then, yung blush, yung wala ako, 399 pesos siya. And then, itong for the brows, this is 399 pesos din. And then, itong lip tint niya costs 299 pesos isa. So, ito na yung pinakamura. 299 pesos, 399 pesos, and then 499 pesos. Actually, kung titignan mo, parang medyo ang pricey nung bawat product, ang pricey niya pag inisa-isa mo. Pero parang, pag binili mo siya ng isang set, parang ang mura niya lang. Parang ang mura niya lang kasi madami ng products. 2-3 for lahat na sila. Pero pag pinag-add mo lahat, same lang naman. Pero for some reason, parang feeling ko mas mura siya kapag naka-package talaga. Okay, so ayun lang naman. Ngayon, let's proceed with the application ng makeup products mismo sa face ko. And also, makita niyo yung first impression ko sa bawat product na to. Okay guys, so ayan, ang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung malinaw ba yung audio, pero ginagamit ko yung phone ko as my parang mic, ganon. Kasi baka sobrang rinig yung kulog. Kaya pagpasensyahan nyo na, kailangan ko na talaga gawin tong review na to. Pero anyway, ayan. As you can see, naka-foundation na ako and nawala na yung kilay ko kasi natakpan na rin ang foundation. And I know na yung Happy Skin is parang pinopromote yung skin. Yung parang mga products nila very light coverage lang para mas kita mo talaga yung skin kaysa sa makeup. Pero kasi hindi pa ako confident sa face ko. Ayun. Nag-foundation na ako pero gagawin nating natural yung makeup as much as possible. So dahil may foundation na ako and may concealer na ako, isaset ko na yung face ko using the Generation Happy Skin Stay Fresh Weightless Pressed Powder. So eto siya. And kakulay ng background yung box. So, ayan. Very unique yung packaging niya kasi parang wala pa akong compact powder na square yung packaging niya. Usually, pabilog siya. So, ayan. Sobrang cute. And yung color talaga, sobrang bet ko talaga lahat ng kulay. Very Catherine Bernardo siya kasi parang yung colors pastel. Tapos parang sweet lang ganon. And pag makikita mo si Catherine, parang ganun yung first impression mo sa kanya. So, meron akong 2 shades dito ng powder, yung light beige and medium beige. Pero, ang gagamitin ko is yung medium beige kasi feeling ko ito yung pinakasakto sa skin ko. So, ayan. Ito yung 2 powders. Ayan. And this is light beige and medium beige. So, papakita ko lang sa inyo yung loob. Syempre, pareho lang naman sila. So, of course, meron kang mirror. Ayan. And then, you get the powder. And then, pag binuksan mo to sa ilalim, meron kang sponge. Ayan. So, isiset ko na yung face ko using the sponge na kasama niya. Guys, hindi ako masyado sanay na sponge yung gamit pag nagsiset ng face. Gagamit na lang ako ng sponge kasi, ng brush kasi mas sanay ako. So, ayun. Sorry. Tsaka parang antigas ng sponge. So, okay. So, ayan. Naset ko na yung buong face ko. And I feel like parang may onti siyang coverage. Hindi siya sobrang pack na coverage. Pero, parang meron eh. Of course, na-mattify niya yung face ko kasi yun naman talaga yung ginagawa ng powder. Pero oo, parang hindi ko sure if may coverage ba siya. Sorry, hindi ko masabi kung may coverage siya kasi since nag-foundation nga ako. Pero ayan, may pimple ako dito na kanina medyo red pa siya. Pero ayan, natakpan niya. I mean, dadagdagan niya yung coverage. So ayun, parang wala naman akong masabing masama dito sa powder na to. Parang okay naman yung feeling niya sa face. Lightweight siya. Hindi siya yung parang feeling mo nagkikakey. And hindi rin siya nagkikakey. Considering na naka-foundation ako, hindi ko siya nag-cake up nung pinatungan ko ng powder. So, good thing yun. Okay, so next product na gagamitin natin, since wala pa akong kilay, ayan, ngayon, itry natin yung Happy Skin Perfect Brows Long Lasting Liquid Pen. Actually, nakatry na ako ng liquid eyebrow pen. Tama ba? Sa K-palette naman. Dati yun yung favorite ko. Yun yung time na hindi pa ako nagpapa-microblading. Kalbo talaga yung kilay ko. So, ang maganda sa mga ganito, namimimic niya yung eyebrow strands mo, yung hair strands. Kasi medyo kinakabahan ako. Baka hindi na ako marunong. By the way, yung shade nito is natural brown. And, ayan, ito siya. Siyempre, color yellow din siya. Tapos may plastic pa siya. So, alisin natin. Not sure kung ilan yung shades ng liquid eyebrow pen nila. Pero yun yung napunta sa set ko, yung natural brown.
Yun lang yung hindi maganda eh. Hindi ka makakapili talaga ng shade. Kasi pag set mo siya binili. Ang alam ko, hindi pa sila nagbebenta ng individual na products. Set pa lang siya as of now. Oh, ang ganda ng packaging niya. Nung inalis ko yung plastic, matte siya. Matte yung pinaka-packaging niya. Ang ganda. So, ayan. Try natin siyang iswatch. Ayan. Ganito lang naman yung itsura niya. Parang mukha lang siyang eyeliner. Pero for the brows. Ayan. Tsaka ang ganda ng tip niya. Sobrang sharp niya. Hindi siya mataba. So, maganda talaga siya pang mimic. So, ayan siya. Kita nyo ba? Feel ko okay naman yung shade niya para sa hair color ko. So, siguro parang small strokes lang. Small strokes lang para mukha siyang mas natural. Ooh, nakikita nyo ba? Galing. Sobrang ganda nung tip niya, guys. As in, mamimimik mo talaga yung hair strands. Actually, hindi ko alam yung ginagawa ko ngayon. Nag-ano-ano lang ako. Gumagawa lang ako ng small strokes. Medyo kailangan mo talaga siya bigyan ng time. Kasi kung gusto mong maganda talaga yung effect niya na parang natural, parang ano lang siya. Parang totoong hair strands. Parang kailangan mo talaga siya bigyan ng time eh. Ngawit na ako. Wait lang. Okay, so ayan, I think okay na to kasi hindi siya kailangang perfect kasi parang 'di ba yung peg natin do sa makeup is parang natural lang kasi yun nga yung purpose ng mga products na to, very natural makeup. Kaya so, siguro liquid pen yung linabas na lang product for eyebrows instead na powder ganon or pencil. Siguro kasi mas natural yung effect ng eyebrow pen para mamimik nga yung hair strands. So, siguro okay na yan. Tignan nyo yung difference. Ito yung meron. Ito yung wala. Diba? Parang ito kalbo. Tapos ito, ayan. Very natural siyang tignan. In fairness, ang ganda. Siguro kapag hindi ako masyado nagmamadali, pwede ko siya gamitin. Pero, pag nagmamadali ako, wala naman isa-isahin ko pa yung hair strands ko. Pero ang ganda talaga, para siyang natural. Pati yung kulay niya. Parang black lang. Light black, ganun. Light black. May ganun ba? Light black. Pero ayan, kita nyo naman, diba? Sobrang natural lang nung kulay niya. Okay, so ayan, I think okay na din to kasi syempre, hindi naman perfect yung kilay natin, diba? Pag hindi nga siya perfect, parang mas natural siyang tignan, diba? So, okay na yan. Palusutin, no? Para hindi lang pantayin yung kilay. Okay, so dahil wala ako nung blush dun sa set, kasi actually dapat kukunin ko yung set na merong kasamang blush. Kaso, yung napunta dun sa set na yun, hindi ko masyado bet yung shade kasi sobrang brown. Para siyang bronzer na. Bronzer na siya actually. Bronzer na. Parang feeling ko hindi ko lang siya magagamit as a blush. So, ngayon, gagamit na lang ako ng own blush ko. Ito yung recently ginagamit ko. Yung Careline blush. Yung shade nito is Rosy Cheek. So, alam ko nagtataka kayo na bakit na lang hindi yung lip and cheek tint yung gamitin niya. Ganyan. Kasi hindi ako masyado sanay. Hindi ako sanay mag-tint sa cheeks. Tsaka, nagpapakita yung acne scars ko. Kahit may foundation na ako, kahit full coverage foundation, nag-rub off siya every time na i-blend ko siya. So, mas gusto ko yung tints kapag sa lips. Pero, siguro, pag kuminis na ako, magagamit ko na rin sila sa cheeks. So, next, mag-mascara na tayo. And ito yung Generation Happy Skin Extra Drama Volumizing Mascara. Ayan, nasa lavender siya na packaging. Super cute. Usually, yung mga mascaras na ginagamit ko, lengthening sila. Kasi hindi sobrang haba ng lashes ko. So, yun talaga yung gusto kong ma-achieve lagi, yung mahabang lashes. So, this one, volumizing siya and madrama daw siya. Extra drama. So, before ako mag-mascara, magka-curl muna ako ng lashes ko. And usually din pala, yung mga ginagamit kong mascaras, ayun nga, lengthening. Tapos, yung may, rin siya, yung parang may curling effect na. Kaya favorite ko yung sa Maybelline Hyper Curl eh. Kasi na-hold niya talaga yung curl ng lashes ko. Kasi mabilis siyang bumagsak. Lagyan ko lang siya sa lashes ko. And sige, mamaya, lalagyan ko din yung lower lashes ko. Uy, parang may lengthening effect din siya. O, ako lang ba yun? Uy, nalalenten niya din. Oo.
Sabi kasi volumizing lang. Though, oo naman volumize niya. Pero, ayan, nililengthen niya din naman Parang more on lengthening siya. Ano ba? Tama ba? Volumizing? Volumizing naman. Weird. Pero, ayan. Kita niyo, di ba humaba yung lashes ko? Hindi siya sobrang nagka-clump. Medyo dumidikit siya sa isa't isa, yung lashes ko. Pero, hindi siya nagka-clump. Kahit, lagyan ko siya ng isa pang layer, gano'n. Patungan ko siya, hindi siya nagka-clump. Okay, lagyan din natin ng onti yung lower lashes. Tinitignan ko yung box. Wala naman talagang nakasabi na lengthening siya. Volumizing talaga. Parang di naman nga yan. Gano'n, abnormal ata itong lashes ko. Ay, abnormal siya. Parang more on lengthening talaga siya. Ang weird. Pero I like it. I like it. Ang mga gusto ko sa mascaras, waterproof siya. Pero walang nakalagay dito na waterproof siya. Though nakalagay dito, sweatproof siya. And suited even for oily eyelids. Parang di naman oily yung eyelids ko. Pero sweatproof, siguro same thing lang yon sa waterproof. Kasi nababasa sila pareho, tapos siguro hindi siya nagsismudge. Okay, so ayan, tapos na tayo sa pinaka-face. Last na lang yung sa lips. And actually, meron ako ditong 3 products for the lips. So, meron ako dito ng My Lips But Better Ultra Matte Lippy and in the shade Moxie. And meron din ako ng 2 lip tints niya. This is the Generation Happy Skin Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint. So, meron siyang 2 shades, yung Serene and Prim. Parang hindi ko masyado feel ngayon mag-lipstick. Hindi ko masyado feel mag-lipstick ngayon. So, gagamit ako ng lip tint. Pero, syempre, ipapakita ko pa rin siya sa inyo. Gagamitin pa rin natin siya. So, ayan. Parehong nasa pink box yung lip products niya. Pero, yung lip tint, parang nasa neon side siya. Mas bright yung pink niya. Pero, yung sa lipstick niya, nasa pastel packaging siya. Okay, so ayan, ito yung lipstick niya, and ayun nga, same packaging nung sa eyebrows, para siyang matte. So ayan, I like it. And pag inopen mo, oh my god! Nakita niyo yan? Oh no, kumalat siya. Like, naalis yung... Wait, ayan, tinwist ko siya. Naalis siya. Hala, bakit ganun? Anyari? Okay, so, ayan. Nadumihan tuloy yung loob ng cap. Pero anyway, usable pa naman siya. So, ayan. Ito yung shade ng Moxie. Ba't kaya naging ganun? Okay, so, ayan. So, swatch ko na lang siya. So, ayan. As you can see, yung shade niya, para siyang plum shade. Parang wine red yung color niya. Parang mas gusto ko sana if yung napunta sa akin na shade, yung mga nude, nasa nude side, kasi yun talaga yung prefer ko. Pero ayun nga, since hindi ka talaga makakapili ko ano yung shade na mapupunta sa'yo sa set, ayun. In fairness, ang ganda ng color. Parang nakita ko na si Catherine sa ganitong color. Uy, ang ganda. Tsaka yung pagka-matte niya, hindi yung matte na sobrang drying. Parang siyang creamy matte. Parang moisturizing talaga siya. Pag pinag-dikit ko yung lips ko na gano'n, parang sobrang smooth ng lips ko. And yun talaga, ang smooth na application niya, hindi niya natatag yung lips ko. Actually, kanina napansin ko dito sa swatch, parang hindi siya sobrang pigmented. Like, one swipe, kita mo na agad. Medyo nakikita ko pa yung skin ko. Pero, syempre, ang importante naman kung ano itsura niya sa lips. So, yung sa lips naman, ayun, one swipe agad, kita mo yung pigment. Uy, ang ganda ng color. Okay, so hindi ko talaga ina-expect na magugustuhan ko yung lipstick. Actually, kahit yung shade, hindi ko ina-expect na magugustuhan ko siya. Pero ang ganda. Pero parang para sa akin talaga, hindi talaga siya matte, swear. Kung matte man siya, creamy matte. Pero, ganon. Para talaga siyang moisturizing. Pero ayan, alisin na natin. So far, impressed ako sa lipstick Okay, so ngayon, itry naman natin yung water lip and cheek tint nila. So, ayan, meron akong 2 shades, yung Prim and Serene. So, ayan. Buksan natin, tapos swatch muna natin siya. Parang so far, ito yung pinakagusto kong packaging. May something sa kanya ang ganda. Or dahil pink lang siya. Pero ang ganda talaga. Okay, so ayan. Ito na sila pareho. And isa-swatch muna natin yung Prim na shade. Oh! Para siyang brown shade.
Parang may pagka-maroon, pero more on the brown side. And then, ito yung Serene. Ayan, bet ko to. Ito gagamitin natin for the lips. Ayan. So, i-try natin silang i-blend So, ayan, na-blend ko na sila. And as you can see, itong shade na Prim, di ba medyo naiwanan natin siya. Ayan, kahit binlend ko na siya, medyo makita mo may mark siya. So, kailangan mo talaga siyang i-blend agad. Once you apply it, i-blend mo agad para hindi siya mag-leave ng mark. Pero, ayan. Ayun siya. Tapos, etong Serene naman, ayan, okay lang kasi na-blend ko naman siya agad. So, ayun, i-try natin pareho sa lips. So, try muna natin yung Prim. Ito yung medyo brownish color. Tingnan natin kung anong effect niya anong kulay niya sa lips. Kasi, minsan iba naman yung itsura ng swatch sa kamay, tsaka ng itsura sa lips mismo. Parang hindi naman siya sobrang brown. Ang ganda ng sa camera, ang ganda ng color niya. Pero in person, yun nga, sabi ko kanina, medyo may pagka-maroonish yung brown niya. Magagamit ko pa din siya. Akala ko hindi ko siya magagamit kasi parang hindi ko gusto yung color. Pero maganda siya. And yung scent niya, amoy alak. Hindi ko alam kung bakit. Amoy wine, ganun. Pero I like the formula din Hindi siya yung lip tint na kumakapit lang yung pigment niya sa loob ng lips. Ito, makikita mo talaga na nalalagyan niya rin yung outer lip. Outer lip, may ganun ba? Pero ayun nga, naman natin yung Serene na shade. Uy, ang ganda ng shade. Sobrang ganda. Ang natural ng effect niya sa lips ko. Swear. Diba? Medyo dark siya on camera, oo, kasi syempre with the lights and everything. Pero, in person, guys, ang ganda talaga. Medyo may lasa pala siya. Matamis naman. Pero wait nga, amoyin ko ulit. Kasi amoy alak talaga eh. Ba't ganon? Parang may tanduay eyes. Hindi siya yung klase ng lip tint na overpowering. Very natural yung effect niya. Lalo na yung shade niya. Okay, so ayun lang. Na-try na natin lahat ng products ng Generation Happy Skin. And so far, yung mga favorites ko, itong lip and cheek tint nila. Lalo na yung in the shade na Serene. And also, itong lipstick nila. Gusto ko talaga bumili ng iba pang shade. Sobrang ganda. Tapos, itong powder din. Okay din siya for me. Nakaka-fresh siya, ganun. Which is, yun naman talaga yung peg natin today. Fresh makeup lang. Kasi parang, di ba, ganun si Catherine Bernardo. Parang hindi naman niya kailangan actually ng makeup. Kasi ang perfect na skin niya. Tapos, ang glowing niya, ganun. Pero, syempre, yan. Gagayahin natin siya. Kaya yan, I'm really happy with the products. Wala naman akong masabing masama about them. So, ayun lang naman. That's it for this first impression review. Sana nakatulong to sa inyo, lalo na sa mga nagbabalak bumili ng Generation Happy Skin. Sana na-enjoy nyo tong video na to and sana nakatulong to sa inyo. Don't forget to give this video a thumbs up, comment, and subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!